Hello guys! Magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Breakfast. Sinasabi na ang pinakamahalagang meal ay ang breakfast o ang agahan. Lalo na sa mga athlete, there is no doubt that those athletes who consistently train and work the hardest come out on top. Yeah? How many times have we seen teams lose because of a lack of commitment and discipline, di ba? Natatalo dahil kinulangan sa kanilang commitment at disiplina. Mahirap 'yon, di ba? Kailangan talaga bahagi ng buhay atleta ang pagtitiyaga, ang commitment, di ba? Yung devotion, yung discipline. Pero bilang Kristiyano, ang ating commitment and discipline is our faith. Ito yung dapat na meron tayo bilang mga mananampalataya. Bilang Kristiyano, ang ating commitment and discipline is faith. Napakahalaga ng pananampalataya sa ating relasyon sa Panginoon. The Bible says, without faith, it is impossible to please God. Diba? Ano to? Nakikipagplastikan ba tayo sa Panginoon? Hindi tayo maaaring makipagplastikan sa Panginoon because God knows our hearts. God sees everything about us. Kaya sa ating relasyon sa Panginoon, napakahalaga ng tapat na pananampalataya, ng tapat na relasyon, tapat na pakikipag-ugnayan. Sapagkat ang tanging susi sa ating matibay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ang tanging susi sa ating matibay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kayo o tayong mga mananampalataya ay tulad ng mga atleta na kailangan nating ma-empower. No? Kailangan natin ng empowerment with God's grace. Kailangan natin lumakas sa biyaya ng Diyos. Tayo ay mapalakas with the power of faith. So, young people, seek God. Unahin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Seek God diligently. Yan ang sinasabi sa ating banal na kasulatan. Huwag tayong mapagod na lumapit sa Panginoon. Huwag tayong sumuko sa paglapit sa Panginoon. Huwag tayong sumuko sa ating mga buhay. Just believe in God. Come to God with faith. And surely, young people, God will bless you with His rewards. Napakabuti ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang mga rewards, pero inihahanda niya yun sa sino mang magtatapat sa Kanya. Sino ba sa atin ang tatanggi sa reward? Lahat tayo gusto natin ng reward. So, be inspired with God's reward. Diba? Ma-inspire tayo. Maging inspirasyon natin yung reward na yun. But be empowered with faith. Maging mabunga at pakinabang ang inyong buhay. Tayo ay mabuhay sa biyaya ng Diyos na sa bawat oras ay hinahanap natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananalangin at pananampalataya. Young people, just believe. Just believe in God. Now, ang tanong ko sa inyo, young people, how is your faith? How is your faith? Kamusta ang inyong pananampalataya? Young people, you've got to get every day to win. And be diligent in seeking God
and His best for your life. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, dakila sa lahat. Maraming salamat sapagkat sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, Ikaw ang naghahanda ng pagpapala at gantimpala para sa amin. Kaya't sa ganitong diwa, O Diyos, kami ay lumalapit sa inyo na palakasin mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang pananampalataya ng mga kabataan. Sa oras na ito, sino mang nakasubaybay, sino mang nakakapakinig, sino mang nanonood ng online devotion na ito ay mapagpala. Maranasan nila ang biyaya, O Diyos, ng inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong pangunguna. Nanawa, O Diyos, tulad ng mga atleta, kami ay mapalakas, kami ay maging disiplinado, kami ay magkaroon ng commitment sa inyo, O Diyos, na lagi naming hanapin sa bawat oras ng aming buhay ay ang inyong presensya, ang inyong kalwalhatian at ang iyong kabanalan. Kaya't, O Diyos, pagpalain ang mga kabataan. Katukin niyo po ang kanilang mga puso. Madama nila ang inyong presensya sa kanilang kalagitnaan. Nasa saan man po sila ngayon sa oras na ito. Kaya't, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya, inaangkin po namin ang pagpapalakas ng pananampalataya. Tulungan mo kaming maging matatag. Patatagin niyo po ang mga kabataan. Palakasin ang kanilang buhay pananalangin. Palaguin ang kanilang espiritual na buhay. At lagi silang magpatuloy dahil sa pananampalataya. Maghari ka, O Diyos, sa buhay namin at maghari ka sa buhay ng mga kabataan. At ito ang aming tanging panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus